Halos 2 buwan bago magsimulang muli ang klase. Target ngayong tapusin ng Department of Public Works and Highways at ng Education Department ang konstruksyon ng libo-libong classroom sa bansa. Kasunod ito ng pagkakatala ng mahigit 100,000 classroom backlog sa bansa. Pinag-aaralan na rin ang repair at maintenance ng mga existing na silid-aralan na naapektuhan ng kalamidad o ginagawang evacuation center. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Let's get to work na po. Tapusin na natin itong mga classrooms natin. Ito ang pangako ni Public Works Secretary Vince Dizon, katuwang ang Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sani Angara. Ngayong kasing mahigit halos 2 buwan na lang bago ang balik eskwela ng mga mag-aaral, nasa mahigit 160,000 ang classroom backlog sa bansa o yung mga silid-aralang hindi pa rin naitatayo na mahalaga sa pag-aaral ng mga estudyante. The most we've ever constructed in a 1 year is probably between 4,000 to 6,000 classrooms. Ang goal this year is 20,000. Marami tayong mga i-engage na mga malalaking mga construction companies para gumawa ng mas mabilis at mas dekalidad at mas matitibay. Sa datos ng DPWH, sa 4,000 classrooms na target maitayo noong 2025, 3,000 sa mga ito ang ongoing pa rin ng konstruksyon, kung saan 2,500 dito ang inaasahang matatapos sa Hunyo at ang natitiray sa Setyembre pa makukumpleto. As of today, mahigit 500 na yung 100% completed, pero meron ng siguro mga 500 pa ulit na matatapos na ngayong end of April, early May. Ngayong taon, target ng DPWH na maitayo ang nasa mahigit kumulang 10,000 classrooms. Paliwanag naman ni Angara, hindi ganoon kadali magpatayo ng mga silid-aralan dahil kinukonsidera rin nila ang kondisyon ng lugar na tatayuan. These are not ordinary locations also. Minsan, wala nang lupa. Sisirain yung classroom bago gawin. Gigibayin yung magde-demolition muna bago gawin. Mas mahirap at medyo mag-iiba din yung costing. So, yung point namin dito is there's a certain degree of difficulty din involved. Dagdag pa ni Angara, long-term solution at application ang re-resolba sa mga backlog. It cannot be addressed in just a few years. It will take a 10-year sustained spending program to really address not only the classroom shortage but also the other systemic problems in education. Samantala, tiniyak din ng DepEd at ng DPWH na patuloy ang kanilang assessment sa mga paaralan at classroom na ginawang evacuation center o di kaya na may naapektuhan ng mga kalamidad. Pag tinamaan ng sakuna or kalamidad ang isang lugar, mas malaki rin yung pondo niya for disaster response. So kasama yon sa mga itatayo natin mga classrooms. Apart dun sa pagpapabilis ng pag-construct ng bago, kailangan ma-maintain din natin ang mas mabilis at maayos yung mga existing. Mga private contractor ang kukunin ng 2 ahensya sa pagpapagawa ng mga classroom na hindi kailanman naging konektado sa government projects para iwas din nila sa kontrobersiya at posibleng korupsyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.